Magandang umaga mga mag-aaral. Ako si Binibining Christine Operaro, ang inyong guro sa araw na ito. Pwede niyo rin akong tawaging Binibining Tin. Bago tayo magsimula, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, ikaw ay aming kinikilala sa araw na ito. Nagpapasalamat kami sa araw na inyong ibinigay, sa lahat ng mga biyayang aming natanggap. Sana po kami ay inyong patawarin sa lahat ng mga kasalanang aming nagawa, at kami rin po ay handang magpatawad sa lahat ng mga nagkasala sa amin. Sana po ay gabayan niyo po kami sa araw na ito, lalong-lalo na po sa aming klase. Gabayan niyo po kaming mga guro, lalong-lalo na po ang aming mga mag-aaral. Ipalayo niyo po kami sa lahat ng mga masasama, at lagi niyo po kaming gabayan sa lahat ng oras. Sana po ay maraming matutunan ang aming mga mag-aaral sa araw na ito, at maraming salamat po sa lahat. Ito ay aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesucristo na iyong anak at aming Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At yun, kamusta kayo? Ayos at nasa mabuti kayo. Ngayon, sino ang lumiban sa ating klase? Magaling! Tayo ay kumpleto sa araw na ito. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, meron akong inihandang mga palatuntunan sa loob ng ating klase. Ito ang tinatawag kong 4M. Una, makinig ng mabuti. Pangalawa, makisali sa lahat ng mga gawain. Pangatlo, magtaas ng kamay kung gustong sumagot. Pang-apat naman ay magbigay ng respeto sa lahat ng oras. Sana ay ating sundin ang 4M. Para naman sa ating layunin, sa katapusan ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasabi ang pagkakaiba ng denotasyon at konotasyon. Pangalawa, natutukoy kung anong paraan ng pagpapakahulugan ang ginamit sa pangungusap. Pangatlo, nakagawa at nakabuo ng salitang may denotasyon at konotasyon. Ngayon naman ay may inihanda akong motibasyon para sa inyo. Makakakita kayo ng iba't ibang letra. Sa mga letra na ito, makakabuo kayo ng mga salita. Simulan na natin? Tara na! Una, magaling at nahulaan ninyo. Ito ay semantika. Pangalawa naman, tama kayo. Ito ay konotasyon. Ito naman ang pangatlo. Tama rin. Ito ay denotasyon. Para naman sa pang-apat, magaling. Tama rin kayo. Ito ay kahulugan. Maraming salamat. Mahusay kayo at inyong nahulaan ang lahat ng mga salita. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang bahagi ng ating wika, ang semantika at dalawang uri nito, ang konotasyon at denotasyon. Ano nga ba ang semantika? Kung kayo ang tatanungin, para sa inyo, may ideya ba kayo kung ano ang semantika? Tama! Lahat ng inyong sagot ay wasto. Ang semantika ay ang pag-aaral ng mga kahulugan ng mga salita, parirala at pangungusap sa isang wika. Sa madaling salita, ito ay tumutukoy sa kung paano natin nauunawaan ang mga kahulugan ng mga salita at pangungusap batay sa kanilang konteksto. Nauunawaan na ba ninyo kung ano ang semantika? May tanong pa ba kayo tungkol dito? Magaling! Ngayon, pag-usapan naman natin ang dalawang uri ng kahulugan ng mga salita, ang denotasyon at ang konotasyon. Una ay ang denotasyon. Pag sinabing denotasyon, ito ay ang literal o pangunahing kahulugan ng isang salita na matatagpuan sa diksyonaryo. Ito ay ang objektibo at tiyak na kahulugan na hindi nagbabago kahit sa anong konteksto. Ito ay isang halimbawa ng kahulugang denotasyon. Ang salitang ginto.
Sa kahulugang denotasyon, ang salitang ginto ay isang mahalagang metal na may kulay dilaw at ginagamit sa paggawa ng alahas. Malinaw na ba sa inyo ang denotasyon? Mahusay! Ito at isa pang halimbawa. Ang salitang puso. Sa kahulugang denotasyon, ito ay isang organo sa loob ng katawan na tumutulong sa pagdaloy ng dugo. Naiintindihan na ba? Magaling! Ngayon, tumungo naman tayo sa isa pang uri, ang konotasyon. Ito ay ang karagdagang kahulugan o emosyon na kaakibat ng isang salita. Ito ay maaaring positibo o negatibo, depende sa karanasan o kultura ng tao. Sa madaling salita, ang konotasyon ay ang ating sariling pananaw o pagbibigay kahulugan sa isang salita. Ito naman ang halimbawa para sa konotasyong pagpapakahulugan. Halimbawa, ang salitang ginto. Para naman sa konotasyon, ito ay kayamanan, kapangyarihan o isang tagumpay. Naiintindihan na ba? Magaling! Ito pa ang isang halimbawa. Ang salitang puso. Sa pagpapakahulugang konotasyon, ito ay nangangahulugang pag-ibig, damdamin o sentro ng emosyon. Ngayon, mas malinaw na ba? Magaling! Para mas maiintindihan ninyo, magbibigay ako ng ilang halimbawa at tatalakayin natin kung ano ang denotasyon at konotasyon ng mga ito. Unang halimbawa ay ang salitang bituin. Sino ang makapagbibigay ng denotasyon nito? Tama! Sa denotasyon, isa itong makikinang na bagay sa kalangitan na makikita tuwing gabi. Para naman sa konotasyon, sino ang makapagbibigay? Tama ka! Ito ay tagumpay, pangarap o sikat na tao. Sunod na salita naman ay ahas. Para sa denotasyon, tama ka! Isang uri ng hayop na walang paa at gumagapang. Sino naman ang makapagbibigay para sa konotasyon nito? Mahusay! Ito ay isang taong taksil o traidor. At huli naman, ang salitang dilim. Para sa denotasyon, magaling! Ito ay kakulangan ng liwanag. Sino naman ang makapagbibigay para sa konotasyon? Tama ka! Ito ay takot, kalungkutan at misteryo. Magaling! At inyo nang nauunawaan ang ating aralin. May tanong pa ba kayo tungkol sa semantika at dalawang uri nito na konotasyon at denotasyon? Kung wala na, siguradong handa na kayo sa ating pagsusulit. Pakitingnan ang aking screen para sa ating pagsusulit. Kumuha ng kalahating papel. Isulat ang titik ng tamang sagot. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto. Kung kayo ay tapos na, pakipasa ng inyong papel sa harapan. Sa ating talakayan ngayon, natutunan natin na ang semantika ay tumutukoy sa pag-aaral ng kahulugan ng mga salita at pangungusap. Natutunan din natin ang pagkakaiba ng denotasyon at konotasyon. Ang denotasyon ay ang literal na kahulugan ng isang salita na mula sa diksyonaryo o mga aklat, habang ang konotasyon ay ang karagdagang emosyon o kahulugan na kaakibat ng salita. Maaaring ito ay ating sariling pananaw o sariling pagbibigay kahulugan. Tandaan, mahalaga ang pag-unawa sa semantika, lalo na sa konotasyon at denotasyon, dahil ito ay nagbibigay linaw sa ating komunikasyon at pagtanggap ng mensahe. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga ito, mas magiging epektibo at malinaw ang ating pakikipag-usap sa isa't isa.
Para naman sa ating takdang aralin, magtala kayo ng 10 mga salita at ibigay ang kanilang mga kahulugan sa denotasyon at konotasyon. Isulat ito sa kalahating papel at ipapasa ito sa muli nating pagkikita. Maraming salamat sa inyong pakikinig at aktibong pakikilahok sa aking klase. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong araw. Kung mayroon kayong mga katanungan o paglilinaw, huwag mag-atubling magtanong kay Teacher Tin. Muli, maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Ingat kayo sa pag-uwi. Paalam!